Punta na kami sa doktor ni Dahil skin darts din siya. Nandito ako sa auto namin. Hinintay ko si Martin. Kasi may kinuha siya na gamot ni Oma. Hindi na ako sumama dahil hindi ko naman kailangan sumama. Diyan pa loob si Martin. Diyan sa loob. Ayan. Ano na dito? Alas 6 na. Tingnan po ninyo. Sobrang dilim na sa labas. At ewan ko ba, hindi ko na talaga gusto yung malamig na weather. At yung madaling mas maganda talaga summer dito sa Germany dahil hanggang alas 10 hindi pa maliwa hindi madilim sa labas ba hanggang mga 9:30 mga 9:45 maliwanag pa yan ngayon. Katamad lumabas, malamig pero puti na lang, wala pa namang snow at hindi pa siya negative degrees ngayon or minus degrees ngayon. Pero yun nga lang, sobrang lamig na. Kaya naawa ko sa mga anak ko ba na magising ng umaga. Lamig-lamig. Noon nga, naglalakad kami umaga eh. Buti na lang ngayon na yung mga anak ko sumasakay na sa kapitbahay namin ito yung umaga. Hindi na sila kailangan maglakad or maglakad kami kung wala si Martin. Nagluto ako ngayon ng tinulang manok dahil isa to sa paborito ni Martin. At ito ay perfect ngayon sa malamig na panahon dito sa Germany. Wala pa akong kain ba, sobrang gutom ko na, alas 6:30 na. Ay, Ginoo ko. Grabe na talaga itong ating. Yan siya. Malapit na tumaluto. Niluto ko na yan kanina yung manok. Tapos, ni-stop ko muna dahil nga napunta kami sa doktor. Dahil may appointment kami ngayon sa doktor para kay Uma. Tapos ngayon ko lang nilagay itong pichay, di ba to? Chinese pichay to siya. Ano ko basta sa German pak choy. Yan, nilagyan ko na siya. Titimplahan lang natin yan maya-maya. Paanuhin na natin yung kasi bago ko lang yan binalagay, matigas pa yan siya. Sandali lang naman yan siya maluto. Pero yung manok, kanina pa yan luto. Tas sarap magsigop ng sabaw. Sobrang excited pa si Martin sa niluto ko ngayon. Ayan, kain po tayo. Tinulang manok. Ngayon, kakain ako ng kunting kanin at tinulang manok. So, sarap ng sabaw, oh. Kita ko sa inyo, ha. Philipp, hast du auch Schnitzel essen? Wie viel Brot dazu? Hä? Kannst du auch so sagen? Wenn es so einen gibt, der so geht. Was? Egal, Digga. Ich verstehe dich nicht, Philipp. Ja, ist egal. Kain tayo. Sarap ng sabaw, eh. Haben wir Burgerbrot? Cornerbrot haben wir nicht mehr. Burgerbrot. Da unten. Da, guck mal da, ganz unten. Hotdog, Burgerbrot haben wir nicht mehr. Ist besser mit Reis. Sarap, eh. Para buyag. Tapos meron tayo itong schnitzel. Kante-konti. Mag-alas City na, ha? Ito pa lang yung kinain ko. Nag-rice ako ngayon dahil nagluto nga ako ng tinola. Sarap magkain ng tinulang manok pag may kanin, no?
Sayang yung malunggay na meron sana ako. Nasira na siya. May mold na siya ba kaya tinapon ko na lang. Hindi ko na siya niluto. Pero kahit ganito yung ilagay mo ng gulay sa tinola, sobrang sarap na. Tapos yung kasi yung manok, yung buto-buto ng manok. Yung mahilig talaga sa mga buto-buto ng manok. Si Martin, ayaw talaga niyang ganyan. Kaya kumakain siya nito, pero natatakot siya baka may buto sa sabaw ba. Ayaw kasi ni Martin ng mga, gusto niya yung filet, yung sa kanya. Ayaw ko naman yun sa gusto to ni Martin, tinulang manok. Nung nakita niya to, nako. Sabi niya kakain daw siya mamaya. Pagtapos niya manood ng soccer. Manood mo na siya ng soccer. Kain mo na ako eh. Ngayon, magluluto na tayo ng spinat kami ngayon at patatas at itlog. Yan yung ipe-prepare ko kay Martin ngayon na lunch niya. Dahil, na lang, malapit na darating si Martin. Tapos kinuha ko, hindi pa ako nakapagluto. Hindi pa nga ako kumain eh. Lagay natin cellphone dito para makita niyo yung mukha. Ngayon, tayo ng patatas. Kala ko ba yung spinat ba? Na binili namin kahapon. Nakala ko nandito sa freezer namin sa taas. Nasa baba pa pala. Nasa basement namin. Kailangan ko namang bumaba at kukunin doon. Maghiwa muna ako ng patatas. Madali lang naman to siya maluto kasi extra talaga to siya na tawag yan ay spice at katup. Hindi ko na alam talaga paano minsan may mga mahirap talaga na sa German, kita naman niyo yung mukha ko, no? Sana Daminihan ko ang patatas dahil kakain din si Uma nito. Si Uma, katatapos lang niyang pinahiga ko na siya sa bed niya. Buti ngayon si Uma, hindi masyadong tawag yan. Hindi katulad nung Lunes pa na nahirapan talaga ako sa kanya. Ngayon, okay si Uma ngayon at kahapon din. Kasi alam lang niya, kung nakita lang niya yung sitwasyon ko nung Lunes dito kay Uma sa Tinoo ko. Ninervyos ako. Minsan talaga, hindi talaga madali mag-alaga ng, lalo na pag yung yung may sakit ka ng dementia, tas nakakalakad ka pa, yun ang din. Yun din ang, hindi din madali dahil, ka talaga, hindi mo mamalayan ba na lumabas na pala sa bahay. Ilang beses na po yan dito nangyari sa Germany, yung mga may sakit na ganyan. Lumalabas sila, tas hindi na nila alam paano umuwi. Tapos hanapin man gina sila, kaya maghanap mo yung pamilya nila. Tawag niyan. After ilang days, kita na lang, napatay na. May isa na anod sa tawag ganun sa yung banda. Dito lang yung malapit-lapit din sa Kaya hindi din madali. Kung si Uma nakakalakad pa yan ako, hindi talaga siguro kami nakalabas palagi. Todo bantay lang siguro kami sa bahay. Kasi delikado din pag iiwan sila, no? Uy! Na tong, ininit ko yung tinulang manok ba dahil may natira pa kahapon. Ininit ko siya dahil ito yung kakainin ko ngayon. Hindi kasi ako nag-breakfast pa. Hindi naman talaga ako kumakain ng breakfast na, no? Dahil nga nagpa-fasting tayo. Ngayon, maaga akong kakain dahil may natira man na pagkain para sa akin. So, maaga akong kakain. Kasi, magsauli ako ng package sa DHL. At magkikita kami ni Fiona doon sa city. At si Martin merong appointment mamaya sa auto namin. Magpa-change ng oil ba sa auto. Kaya, kain muna siya. After niya kumain, alis na din kami. Punta na kami makisabay ako sa kanya, tapos bababa lang ako doon malapit sa DHL. At siya naman pupunta na doon kung saan siya magpapa-change ng oil sa auto. At kami naman, sunduin ko si Fiona. Sinabi ko na kay Fiona kanina na magkita tayo sa city.
Tama na siguro itong 4 na malaking patatas eh. Si Uma at si Martin lang naman kakain yan. Hiwain ko siya, no? Kaya lang, dumating yung nagkarga ng pang sa oil namin ba? Napaaga yung punta niya. Normally, ang termin namin 3 PM. Dumating siya mga 1:30. Sabi niya, pasensya na daw na maaga daw siya dumating dahil meron daw ding nagpatkarga ng oil dito malapit sa amin. So, dito na din siya malapit. Kaya ni-try niya. Pumunta na lang. Baka may tao sa bahay. Pero tumawag daw siya. Hindi ko nasagot. Sa baba siguro ako noon kay Uma. Ngayon, pag dating niya, sabi ko, hindi ko pa naman alam paano i-off yung heater sa baba. Yung ganyan. Baka kailangan siya i-off yung electric doon sa baba. Sabi niya, alam naman daw niya. So, siyang nag-off ng ano. Tapos sabi niya sa akin, wag daw isarado yung garage namin. Hanggat hindi, after 1 hour pa, after nung pagkarga ng oil sa tank ba. Kasi hindi ko ma-i-on yung electric doon sa baba dahil nga naka-off nga bago ni karga yung oil. At yung garahe namin, automatic na yun siya. So, nakabukas yung garahe namin ng 1 oras. So, palagi ako nakatingin sa labas dahil malay natin, baka may magic sa baba. Tahimik pa naman dito sa lugar namin pag ganitong oras. Nako, hindi mo alam kung may mga tao talaga nakatira sa bahay ba. Sobrang, wala ka makita. Nasa loob lahat. Yes, sabi ko, buti na lang na lapit na din dumating si Martin. Nung matapos siya magkarga ng oil sa baba. Meron na naman kami babayaran na malaki. Pero kailangan natin magpakarga ng oil. Kung hindi ka magpakarga ng oil, wala tayong heater dito sa loob ng bahay. Hindi tayo makasurvive sa winter. Yan ang buhay dito sa Germany. Mahal talaga dito pag winter, no? Magkarga ng oil. Tapos, ang laki pa ng bahay. Hindi lang naman isang kwarto lang yung paanuhan mo. Gagamitan mo ng heater. Halos buong bahay na may heater, kailangan naka-on kasi kung hindi mo din i-on yung heater. Katulad dito sa namin, katabi ng kusina namin. Ito ay bathroom, no? Pero hindi na siya ginagamit dahil nga meron naman sa baba. At kailangan siyang i-renovate. Merong bathtub dyan. Hindi na ako marunong salita eh. At luma na siya. Hindi na din ang ginamit. Mula nung dumating ako dito, hindi talaga yung ginamit. Ginawa lang namin itong parang budiga, itong kwarto na to. Pero sabi ni Martin, pag okay na daw yung renovate niya yan. Hindi naman kasi madalian kasi meron naman na sa baba. Meron ding heater dyan. Kaya tuwing winter, lalo na pag negative degrees sa labas, minus degrees, ino-on talaga namin yung heater. Kasi pag hindi mo siya ino-on, masisira siya. Mas malaki daw yung babayaran pag nasira kaysa magpakarga ng oil. Kaya yun, kailangan talaga siya. Laki ng bahay, no, nila Martin. Bibilangin ko kung ilang kwarto dito merong heater. Ito sa taas namin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dito sa taas namin. Kay Uma, sa bathroom niya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sa baba, lahat kay Uma 13 na. Tapos sa keller pa, sa basement namin, 2 kwarto doon ang may heater. 15 na kwarto. Kailangan naka-on ng heater, no? 15. Sipin niyo yan, 15. Ang laki ng bahay. Tapos hindi mo talaga, hindi mo lang kailangan magpakarga ng 50 liters lang, 100 liters lang. Kailangan talagang abot ng 2,000 liters, minsan 2,500, minsan nga 3,000. Pag ganyan na yung pakarga mo, babayaran mo naman, nasa 3,000 euro plus na. Kasama na dyan ang tax. Kaya sabi ko, mahal talaga mamuhay sa Germany, lalo na pag may sarili kang bahay. Tapos, ngayong January o February pala, meron na naman malaking babayaran. Yan naman ang insurance ng bahay. Yan ay private insurance. Yan naman ang kung may sunog, kung masira yung bahay namin sa bagyo, yan, magbabayad ng insurance, sila maggastos, lahat ng damage. Pero sa isang taon, isang beses lang din magbabayad. Tapos, meron pang tax sa bahay, sa government naman yan. Tax sa lupa, sa kanal, sa basurahan, yan ang binabayaran. Binabayaran nila Martin, bale,
4 na beses sa isang taon sila magbabayad. 400 plus something yung babayaran nila. Yung ano ng kanal, yung ulan, yung tubig ng ulan, nagbabayad din dyan. Yung kanal, bayad din. Kaya mahal manirahan dito sa Germany. Lalo, para sa akin nga, sabi ko, mas maganda at magtira ka sa apartment. Kaya bayad ka lang ng rent, no? Pero pag may sarili kang bahay, lalo na pag may masira, kailangan mo talaga may extra money o may naka-save na kwera para may pambayad ka. Hindi madali Sinoko. Paano na lang? Kaya hindi pwede magtamad-tamaran. No? Kung ako, pwede lang ako makapagtrabaho ngayon. Ng extra trabaho, magtrabaho talaga ako. Hindi man pwede kaya may nalagaan ko man si Uma. Pero may natatanggap naman din ako na binibigay sa akin ni Uma noong bago pa lang siya nagkasakit ba. Na binibigay ng insurance, binibigay niyo sa akin. Kaya nakakatulong din ako kahit nasa bahay lang ako. Pero mas maganda din sana kung may extra kaya lang hindi din madali dahil nga si Martin nagtatrabaho ng panggabi, panghapon, pangumaga. Paiba-iba yung schedule niya every week. Tas importante naman yung trabaho niya kasi siya ang yung may full-time na trabaho sa amin. Sa akin naman kung ako magtrabaho extra, hindi naman ako maka-full-time dahil nga may nalagaan naman tayo siguro pa extra lang. Hindi din naman madali na ikaw mamili ng schedule mo. Anong oras gusto mo magtrabaho, di ba? Yan yung mahirap. Kaya tiis-tiis lang muna tayo. Tiis-tiis ganda. Maganda naman ako. Magluto muna ako Parang maliit lang man tong kaldero na namit ko Kasi kung ano siya ba? Ilipat natin sa malaki-laking ayan, nilipat ko siya sa malaking at nilagyan ko na siya ng asin kasi pag nagluluto sila ng patatas at ito ganito, nilalagyan siya ng asin para may lasa naman siya. Di ba? Yan yung natutunan ko at ginagawa ko hanggang ngayon. Yan ang turo si Uma. May Uma sa akin noon. Yan, lutuin muna natin. Nagkukunin ko yung spinat doon sa freezer sa baba. Nandoon pala sa baba yung spinat. Dito na yung gagamitin natin para sa spinat natin. Nandito yung spinat. Yan yung spinat natin. At meron pa pala ako ditong buwad. Buwad. Lagay natin sa freezer. Meron din akong tonfish dyan. At tonfili pala yun. Ayan na ang spinat. Binibili lang to dito sa grocery store dito ba? At ito ay ready na siya. May timpla na yan. Ready na tong kainin. Healthy ba yung spinat, no? Marami yan siyang iron. Iron ba yun? Sabi ng doktor sa akin. Yan naman yung patatas, Lapit na yung maloto. At partneran siya ng itlog. Yan yung isa sa mga kinakain ng German. Ganyan na yung spinat, patatas, at itlog. Itlog, nasira pa. Sana darating na si Martin, Sas lalamig to. Yan, ang lunch ni Martin ngayon. Itong kulay orange pala sa yan siya, paprika powder. Nasa bahay na ako. Dan, 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 dan. Ay! Yung sipon ko ba, tumutulo. Kaya suot ko ngayon, Lamig kasi sa labas, Pwede malamigan yung ating ulo. Meron kasi akong in-order na dress ba. Ito ay galing Thailand. Ito pa rin yung, same pa rin yung in-orderan natin nung sinuot ko nung komunyon ni Fiona. At dumating na sa wakas yung package ko. May binigay pa sila itong candy, Candy ba to? Hindi ko alam, candy ba to? Ay, candy nga. Candy at sticker, May binigay siya. At meron pa siya binigay na kape. Kopi ko.
Macchiato, galing Thailand. Thailand siya. So, i-try natin to. Baka kabuhiu na po tayo. Saka na pong kabuhi na to, hani ba? Hello! May pinigay pa siya na ito na acne pimples patches. Oh. Tapos mayroon pa ano. Uy, 199 pesos pa na itong ano. Binigay lang niya to. May lagay pa dito. Thank you. Ito talaga si Eds, no? Si Edeline, no? Oh, ito. Yung mga binigay niya. May ayan. Itatry muna natin yung dress na natin. Excited na talaga ako ba? Kaya lang, hindi tayo palagi pwede mag-dress ngayon dahil malamig. Kung sa napapansin ninyo, palagi ako nakapantalon. Dahil sobrang lamig. At ngayong December 14 ninang ako. Si Rafaela din, ninang, si Martin din, ninong, si Tobias. Balik kaming 4 sa anak ni Lovely. Kilala naman yung si Lovely, no? Yung bago lang ng anak ba? Yung mama ni Sarah. Sarah Duterte. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place.